Lumabas na po ang warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. At sa paglabas po ng warrant of arrest na ito ni Senator Bato de la Rosa, nagkataon po naman na kung kailan po siya pumasok na muli sa Senado at kung kailan po nagpalit po ng Senate President ay saka po naman nagkaroon ng pagkakataon na iserve po sa kanya ang warrant of arrest. Subalit ang warrant of arrest na ito po ay agad niyang tinakbuhan. Hindi po siya naaresto sapagkat pagpasok pa lamang po niya doon po sa nasasakupan ng Senado, mabilis po ang kanyang naging pagtakbo. At mapapansin po natin na sa kanyang pagtakbo, makikita po natin sa hagdanan na talaga po siya halos ay mapasubsob na kanyang mukha sa pagmamadali po niya. At marami po ang nagsabi, mga Boca Tribes, na talaga pong itong si Senator Bato de la Rosa ang dahilan lamang po ng kanyang pagpasok doon po sa Senado. Di umano, sabi po ng ilan, ay para lamang po suportahan ang pagpapalit po ng Senate President sa Senado. Kung saan nga po ito pong si Senator Tito Soto ay pinalitan po naman ni Senator Alan Peter Cayetano. At alam na alam din po naman na natin kung ano po ang tunay na motibo at dahilan ng Duterte group diyan po sa Senado. Alam na alam po natin kung ano po ang tunay na dahilan sapagkat na-impeach na naman pong muli dito po sa Kongreso ito pong si Vice President Sara Duterte. At dahil po sa pangyayaring yon, katulad po ng nauna, katulad po ng dati, ito po ay sinumiti na o isusumiti na po sa Senado ang usapin po para po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, na kung saan ito nga po ang pinoprotektahan ng grupo po ng mga Duterte, ng mga taga-suporta po ng mga Duterte diyan po sa Senado. Ang sinasabi ko po ay ayon po doon po sa pagpuna ng ilan. Kung kaya nga po agad-agaran napalitan po, nagtagumpay po sila sa pagpapalit po ng Senate President. At kagaya po ng dati, katulad po ng inaasahan ng marami, ganyan po ang kanilang gagawin para po mapigilan ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Mga Boca Tribes, ang akin po ay pagtatanong po lamang. Bakit po kaya talagang ginagawa po nila ang lahat ng pamamaraan para po hindi matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? At ayon po sa kanila, ito daw pong impeachment trial na ito po pwede pong makapigil dito po kay Vice President Sara Duterte sa pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. At ayon din po sa kanila, ito daw po ang ginagawang pamamaraan ng mga may gustong ma-impeach si Senator or si Vice President Sara Duterte. Ito po ang kanilang ginagawang pamamaraan para po kung ma-impeach ito ay hindi po makatakbo bilang presidente sa 2020. Bakit po ganon ang kanilang paninindigan at bakit po ganon ang kanilang paniniwala? Lumalabas po siguro sa kanila pong mga ginagawang pamamaraan. Sa tingin ko po, alam po nila at sigurado po sila na maaari nga pong ma-impeach ito pong si Vice President Sara Duterte. Kasi sinasabi po nila na ito raw po ang pamamaraan para mahadlangan ang pagtakbo nito pong si Vice President Sara Duterte sa 2028. So sa makatuwid, maging sila po alam po nila na mai-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Yan po ang mahirap Hindi na po bayan ang pinagsisilbihan ngayon ng mga senador. Hindi na po ang kapakanan ng ating bansa ang pinagsisilbihan ng mga senador, kung hindi ang isa po lamang na nais nilang pagsilbihan. Hindi po tama yan. At sana po hindi umiral ang pagsasabwatan diyan po sa Senado. At sana po ang umiral ay ang katotohanan. Kung ano po totoo, para malaman po ng taong bayan kung sino po nagsasabi ng totoo at kung sino po nagsisinungaling.
Ngayon mga Boca Trips, balik po tayo sa usapin dito po kay Senator Bato de la Rosa. Malinaw na malinaw po mga Boca Trips na ito pong si Senator Bato de la Rosa, nang matakasan po niya ang pag-aresto sa kanya ng NBI, nang makarating po siya sa Senado ay bigla po siya nagsasalita ng kung ano ng mga salita. At sinabi po niya na nakipag-wrestling pa raw po siya doon po sa mga NBI. Subalit pinatunayan po ng video ng CCTV camera na hindi po pala naman siya nakipag-wrestling. Nasugatan po siya sa kamay dahil po sa bilis ng kanyang pagtakbo. Siya po ay napasubsob. At noong siya po ay mapasubsob, nasugatan po siya sa kanyang kamay. Talagang hindi pa rin po yata, ayon po daw sa iba, hindi pa rin daw po nagsabi ng katotohanan kung ano talaga nangyari. Dahil ang sinabi po niya sa loob ng Senado, siya po ay nakipag-wrestling. Subalit sa CCTV po ay wala po namang nakita na siya ay nakipag-wrestling. Tanging ang nakita lamang po doon, siya po ay napasubsob sa pagtakbo. Nagkasugat po siya sa kamay, sabi po ng marami, di umano, ay dahil po doon sa kanyang pagkakasubsob na yon, doon sa may hagdan. Doon po siya nasugatan sa kamay. Pero hindi po wrestling o hindi po sila nagkayapusan o wala pong yumapo sa kanya. Sapagkat una po, planchado po na maayos ang kanyang barong at hindi po ito gusot. Kung mayroon po mga yumapo sa kanya, dapat po ito ay gusot. Mga Boca Trips, at ibinibintang din po niya na naroon daw po si Senator Trillanes na kung saan isa po sa mga humahablot sa kanya. Panoorin po natin to. Sobra. Excuse me. Meron tayong batas kasi, Republic Act 9851. Talagay doon, the government authorities may surrender him. Diba? Kung merong akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal. Okay. Yun ang ginagamit natin dito. So pwede bang ayusin yan ngayon, sir? Yapol today. Talagang Sir, hindi na natin papalabasin yan si What Bato. is why are you here? Why are you here, sir? Andito ako dahil nag-request si Bato publicly, national TV, nasamahan ko yung mag-aaresto. Nandito ako ngayon. You have the warrant, sir? You have the warrant? Yes, pinakita ko na kanina. So malinaw mga Boca Trips na kumukuha po ng simpatiya ng mamamayang Pilipino. Sana po yun pong katotohanan ang tunay na lumabas. Hindi po ang pakikipagsabwatan ng isa sa bawat isa. Ang mamamayang Pilipino po ay tunay po namang naguguluhan at nalilito kung sino po nagsasabi ng totoo at kung sino po nagsisinungaling. Para po kay Senator Bato de la Rosa, if you are really man enough to stand to your words, tayuan niyo po ang inyong salita at huwag niyo pong talikuran. Sapagkat ang kahihiyan po ay tumatatak sa ating dignidad, sa ating karangalan at sa ating pagkatao. At kay Vice President Sara Duterte naman po, sana naman po harapin po ninyo ng buong kalooban. Hindi po dahil sa ako'y may galit sa inyo o ayaw ko po sa inyo. Hindi po ganon. Ang gusto ko po ay lumabas ang katotohanan. Kung kayo po'y walang ginawa na kasalanan o kung totoo po ang ibinibintang sa inyo. Yun po lamang mga Boca Trips kagaya po ng dati. Abangan ang susunod na kabanata.